Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets. CR tayo, let's go! Ba't hindi mo makasama? Okay, ang ganda ni Kay ngayon. Thank you! Dahil, bakit? Sabihin mo kung bakit. As a morning person. Guest natin ngayon ay tungkol sa mga weddings. Bakit ulit? Kasi, dahil, ikakasal na ako today. So before anything else, how do you open this? We'd like you to wear this bride-to-be a chuchuchu. Yay! So we have today a guest dahil March ngayon. So si Kay ay magma-march along the aisle. Wow! Prepared ka di. Yes! So we have here Miss Berlin. Berlin, yep. She's the president of Weddings and Events Professionals Association of the Philippines, yung WEPAP. And she's the only Philippine licensee of Weddings Beautiful Worldwide, the #1 wedding planning school in America. And a good friend of mine, Miss Berlin. Hello. Berlin, yep. So meron tayong mga konting katanungan tungkol sa wedding. Ito kasi si Jeannie, 2 years ago, nag-propose na rin ng kanyang fiancé. Mauuna pang ikasal. Yung hindi nag-propose, mauuna pang ikasal. 2 years ago Dapat na pala pala dalawa yun. yung ganyan mo. Ay, yung akin, Mr. Pogi. Totoo nga. Bigay niya, parang gago. Mr. Pogi. Gago siya eh. Teka, may ask ko lang. Bakit kailangan ikasal? Bakit kailangan ikasal? Bukod sa spiritual or bukod sa blessing, ganon. Bakit kailangan ikasal? Ako, Kayo? tingin ko, well, unity yun. BBM. Well, oo nga, parang I just so happy na sa tradition already. But for me, kahit hindi ikasal, basta between the two of the individuals, klaro kayo na kayo lang talaga forever. It's enough. It's good enough. Parang siguro it's more for the family. A celebration of your union for both families. Okay. So, hindi na namin kailangan ng pare. Oh. Pwede naman embassy, for example, in case. Tsaka feeling ko para Eh, lang... ba't sumasagot na yun? Ano? Hindi, Tsaka, bakit? Hindi, tsaka feeling ko, it legalizes everything eh. Parang in terms of like properties, children, di ba? For your Parang kids. down the line, hindi lang sa inyo eh. It's more of, I guess, protection for each party. Di ba? Oh. Tsaka para legal mo na rin siyang talakan. 'Di ba? Kasi kung hindi ka kasal, talakan mo siya. Bakit? Wala kang karapatan. Beware. Bakit nananalak ba kayo? Ewan ko dito. As a nagger. As an nagger. I identify as a nagger. Ikaw ba, Jeline? Ako parang for the parents siya. 'Di ba? Kasi parang usually yung parents yung umiiyak pagka ano. Oo, yung 'Di ba? parents ko. Parang tino-turn over ka na nila. Oh, Diba? Tama. Tino-turn over. Pinamimigay mo ni mga anak mo, basically. O, ikaw na bahala dyan, ha? Oo. Legally. Legally. Oo. Wala na kaming problema. Oo. Tino-turn over. Parang applicant. Ikaw ba, Jeannie? Ang nakikita ko lang naman sa iyon, parang sa kanya, yung kunwari lalabas ng bansa, para mas wala nang masyadong maraming paperwork pag lalabas. So, yun lang, pang mga applications. You mean like passport? Na kunyari kung married kayo. Mag-apply ng, kunwari, or tungkol sa mga land, or whatever, parang ganon. Legalities. Oo, yun lang. Pero, tamad kasi ako mag-paperwork. 2 years na kayo Actually, engaged. same with me. Kaya ang license ko, Salvador pa rin. So, parang ang process ko lang talaga to be YAP is the passport. Pares Kasi tayo. kailangan sa anak. Pares tayo. Oo. Parang it's more of that. Kasi, I think hindi siya dahil sa sense of yung ayaw mo siya i-let go. It's more of ang haba ng process. Oo, yun. So yung mga IDs mo, passport lang ang nakapangalan. I mean, ang apelido mo ay Yap. Oo, correct. Tapos lahat like mga banks. Lahat ng bank na inopen ko prior to getting married, Salvador. Ay, hindi mo na pinabago. Oo, hindi ko na Pero pinabago. declare yun sa husband mo.
Alam niya na may mga Oo. backbook ka na nakapangalan sa'yo. Oo. Pero kunyari, kung Hindi lang niya alam yung naghiwalay laman sa kayo, loob. Pero dahil married kayo, pagka naghiwalay kayo, dapat i-declare mo yon kasi separation of funds. Hindi kasi Hatiin. technically naman sa hindi conjugal lang money. Ang conjugal is property. 'Di ba? So lahat ng property na na-acquire mo after getting married, wala na sa legal. Sorry na wala na sa wedding, naman na sa legal. No, kasi pinag-aralan niya. Pero pre-law siya, tapos naging wedding planner. Nag-business siya ng wedding planner. Diba? Galing. So technically, kunyari wala kang prenup, hindi shoot ha, as in prenup na document. So, kasi baka isipin na hindi ako nag-prenup shoot, hence hiwalay kami, di ba? Para lang clear sa ating mga audience na, so yung prenup, pag hindi mo siya final na technically before marriage, na kung ano yung arrangement nyo, lahat ng ma-acquire mo after na property, share kayo. Talaga, hindi pala kasama yung pera? Oo, unless na joint account. Honest joint account. Tigilan natin to kasal niya. Alisin mo na yan. Diba? So, I guess, part of women empowerment, diba? It's nice to always have your own. Diba? Para hindi ka naman asking parate for, alam mo yung magpapaalam ka pa, meron ka mga things na gusto mong ipaparty na para sa parang husband mo, hindi naman talaga necessarily necessity para sa kanya. Pero sa atin, cute. Alam mo yun? Ganun na siya. Necessity siya dahil cute siya eh. Parang gano'n. Kailangan siya. Wait lang, na-introduce mo ba siya? Yes, I did. Siya actually wedding planner ko 11 years ago. So, basic question. From the time of planning to the actual wedding, for example, what's the ideal duration? Na everything's laid out, na masusunod lahat ng nasa plano, for example. Actually, parang feeling ko walang time. Okay. So, regardless if it's long, regardless if it's, lalo na during the pandemic Kasi before the pandemic, 1 year, 2 years, ganyan. Talaga, ganun katagal? Hindi kasi kailangan may book yung church. Kailangan may book yung, yung venue for the reception. Yung planning stage talaga. Wow. I think it's more of to make sure that the vendors you want to hire are still available. Parang it's more of that. Pero yung planning per se, I guess kung ikaw gagawa on your own, medyo mas mahirap mga pa. Kasi ang daming hearsay coming sa kaibigan na, uy, dapat ito na ginagawa mo sa family. So, mas mahirap i-navigate kasi ang hirap i-turn down. Lalo na tayo Filipinos, di ba? Parang lahat tayo, yung... Yes man. Oo, di ba? Tsaka we are very conscious kung ano yung mararamdaman nila pag dinecline mo. Correct. Pero kung meron kang professional na kasama, madali niyang sabihin na, ito, okay na sa flyer, ito. Plus, feeling ko, hindi lang sa service Mina-match din siya sa quality of, sa personality. Oo. So, parang feeling ko, hindi tama na galing lang yung hanapin. Kasi you have to be comfortable with them on the day of the wedding. Diba? Kasi on the day, alam mo naman mag-check ka pa. Lahat ng hinire mo, they have to be the people you trust. Correct. Okay. Hindi, tsaka usually, papahawakan mo ng pera din bayad sa mga supplier. Ano na yung pinakamalaking wedding na na-handle mo? Ito, medyo tricky yung question kasi it's a mix of both corporate and wedding. wedding. Oo. Wow. Kasi What do you siya, mean I did yung I do araw ng pag-ibig of Pag-ibig Fund. Para mas wedding. Oo. I do it every year. Parang technically, Sumama ka na lang dun, parang 400 couples siya, roughly. Wow, 400 to 500 couples. So, parang it used to be an event that's done by Pag-ibig every February 14 all over the Philippines, pero I handle NCR. Okay. So, ang mangyayari, nakakatawa dito, ang processional march ko per bus. Antipolo! Ganyan. Tapos dadating yung bus. O, lakad na kayo. Okay. Buendia 1. Buendia okay. 2. Tapos ang venue namin. sa Oo, kasi depende sa branch. So, kung ilan ang branch ng Pag-ibig doon, yun ang So, parang sa kanila, sinasabi nila, wag natin pahirapan yung papakasal nila. Pero civil to. So, parang doon sa isang table, merong, let's say, 5 couples kasi 10 sila, di ba? So, doon sa 5 couples, meron silang parang cupcake or mini cake. Pero sa, wala silang guests. They're not allowed to have guests. Wala. Meron sila na pwedeng manood from afar.
Parang merong viewing area. Nandun may mga monoblock chairs, ganyan. Alam mo yung naisip ko? Alam mo yung usual setup ng wedding? Di ba may mga tables, round tables? Yun yung mga ikakasal na sa round table. Yung bisita nila, yung isa lang yung nandun sa Yun, pero maganda siya kasi meron kaming isang location sa UP. Parang bahay ng alumna. Okay. So, may tatawiran. So, pag tapos na yung batch na yon, papatigilin namin traffic. Sige, baba kayo. Alam mo yun? Tapos parang for the first time na ginawa ko, bumaba sila. Sobrang dami. Sige, wait, hindi pa tayo magpapamarch. Lahat pala sila magsi-CR. Sobrang dami nila. So, kala ko nagpapamarch na sila. So, parang napanik ako. Pero, roughly mga 500 couples. Grabe. Plus the guest. Ano oras plus na the nag-umpisa guest. tsaka natapos yun? Mabilis lang siya. Parang yung processional usually starts 9 o'clock. So sabihin mo na mga 9:30 or 10 o'clock tapos na yung processional mo. After nun, parang 10 to roughly siguro 30 minutes kasi civil lang eh. 30 minutes per... For all. Kasi parang sasabihin mo na basahin mo, tapos magva-vow sila, tapos state the name, tapos ito yung vow mo. Tapos after nun, magta-transition to a reception. So, kapag nag-transition siya, may first dance sila, pero lahat sila nandun lang sa area. Pero, Baka sabay-sabay lang talaga. oo, pero merong representative na magpo-perform dun sa pinaka parang Ano meron... yung bunutan na yun? Kung sino yung couple na yun? Oo, parang Raffle gano'n. lang. Ang meron Hindi, parang may criteria. Parang kada isang branch, pipili sila. Parang gano'n. Kunyari, Buendia branch. May Oo. volunteer na couple. Tapos merong magka-cut ng totoong cake sa stage, pero lahat sila may mini cake. Yun. So, yun, siya. Kaya mix of corporate and And I did it for, I think, 5 years. Mga ganyan with them before pandemic. I see. Kaya lang, when pandemic started, medyo na siya, parang syempre, di ba, we were all careful. So, leading towards naman dun sa shortest. Kasi during the pandemic, sobra siyang gulo. Nasan kuyari ang wedding mo bukas, tatawag yung hotel, sasabihin nila, ma'am, bukas ECQ. Siya. Hence, hindi. Oo nga, paano nangyari din? Diba? So, ang gagawin ko, sasabihin ko dun sa accounts ng hotel, wag mo sasabihin sa couple ko. Akong magsasabi. Tapos tatawagan ko na lahat ng suppliers, when is the soonest available wedding? Yung parang available date na pwede ka. Para pag sinabi ko dun sa couple, hindi siya, cancel yung wedding mo. May solution ka. Diba? Oo, sabihin ko, correct. pero available daw lahat ng ganito. I-move na lang natin siya by this. Parang ganun. So, I would like to take the responsibility to tell them, kasi pag sinabi nung accounts, tapos na. Tsaka Diba? magpapanik yung couple. Oo. Pero ganun yun, as in the next day. Parang ECQ bukas. Ano yun? Sobrang sulit talaga mag-hire ng wedding planner. Kasi usually, 'di ba, nag-aaway yung mga kunwari kung sila lang, kahit nga may wedding planner, nag-aaway yung couples pagdating sa planning. What more kung sila lang talaga yung gumagawa. So, ang daming mga nangingilam sa couple, like the families niya, ayokong ganyang kulay na suotin ko sa wedding nyo. Oo. Diba? May mga ganyan. Actually, kaya nga tingin ko, yung merong movie yung kay Judy Ann Santos tsaka kay Ryan Agoncillo, yung kasalo. Super perfect siya for setting. Yung, sinong ninang mo? Ay, baka dapat nandyan si ganito, ganyan. Siya, parang I guess, sobra siyang, pag napanood mo siya tas Pilipino ka, it's impossible na hindi ka makarelate sa kahit any part. Correct. Oo. Kahit hindi ka pakasal kahit bata ka, makaka-relate ka kasi naririnig mo eh. Correct. So, I think yun, ginawa nilang mas comedy version yung challenges na na-encounter nila para it can be looked lightly. Parang ganon. Para mas matanggap, mas ma-digest. Oo, correct. Pero bukod sa pag-ibig, wedding, pwede ba? Pwede mo bang isabihin kung yung ng wedding couple na Clientele. Kaya lang, keywords. Yung pinakamalaki mo? Clientele nito ranging from the very alta Oo nga. to the Ano na lang, masa, yung unimaginable na ginastos Glamorous ng na nagawa. wedding. Na nagawa Na parang kung ikaw yun hindi mo Kakayanin. gagawin na ganun kalaking amount yung ginastos sa wedding. Okay, I think ngayon kasi, pag nakita nyo yung movies and yung mga teleserye, marami wedding planner. Di ba? Yung like, kunyari, yung movie ni Bea Alonzo, wedding planner siya, tapos si character Ian nila. Veneracion. Parang I guess kasi, ang wedding ay
pinaghahandaan ng Pilipino. So regardless kung may budget sila or hindi, yung iba, gagawa nila ng paraan. So, I guess para dun sa knowledge ng audience, okay, it's not really yung budget per se. It's kung ano yung comfortable ka i-spend. Oo. Kasi, parang, it ranges from, parang maliit. Sabihin mo na, I couldn't say an amount kasi yung malaki, maliit sa iba. Relative, di ba? So, pero, kunyari sabihin mo 500, 1 million, 8 million, 10 million. Okay? May mga ganong range eh. Ang question lang kasi is, what is comfortable for you na hindi ka burdened after? Isang araw lang kasi siya eh. Yun yung nakakalimutan ng mga tao. Pero ngayong panahon na to, ano yung acceptable budget for a decent wedding? Like, how many people? Let's say... Sabihin natin, usually 100 packs, diba? Right. Sa 100 packs, mga ranging sa magkano, yung decent na. Na masaya naman. Oo, yung masaya, maayos. Okay, ito tricky siya ulit kasi dun sa range na yan, dun sa average Filipino. Ayan tayo, average Filipino. So I would have to say siguro 1M. Pwede. Mga ganyan. Yan yung decent. Yung, Na hotel ka, na reception hindi, mo. kasi ang hotel ngayon, kunyari lang sabihin mo mga ballrooms. So, minsan ang guaranteed revenue niyan for food and yung gamit ng space, mga 3.5. Oh God. For a high-end, For 100 people. For hindi, na yan, parang good for mga 500, yan, yung mga ganong kalaki. Pero, pwede kang mag 1 million something, lang yan, venue. Pag hotel. Pero, marami kasing hindi hotel. So, parang, I guess... Garden. Like yung mga events place. events place, ganyan. So, I think 1 million decent. Yun. So, pero if there are people who would like to have a lesser budget, Kaya. okay? Kaya. Kasi like, kunyari, ito as simple as... Intimate wedding, ganyan. or actually sabihin mo nga, kunyari, papakasal ka sa, pwede mo mag-mention ng brands? Yeah, we can. Okay. So, kunyari lang, Max. Okay. Max Fried Chicken. Meron silang mga venues. I feel that in your own ways, you can make it special. Yeah. Hindi mo naman kasi kailangan ng magarbo eh. Ang question lang is the meaning. 'Di ba? Kasi minsan nawawala yung meaning dun sa wedding kasi napupunta ka sa production. Correct. Pero yung nakakalimutan mo yung essence of family. Kalimutan mo yung essence of you being together kasi masyado kang caught up na nag-aaway kayo. Yeah. Nakakalimutan mo yung moments it should be happy. 'Di ba? That's why I go back parate. A quick commercial break, and we'll be back in a flash. Hey! Nakikinig ka ba sa podcasts? You can win 5,000 pesos in cash if you answer this survey. Visit go4thwallglobal.com/survey. That's go.fourthwallglobal.com/survey. And make sure you complete the survey to be qualified. Di ba? Nag-survey ka lang, nagka 5,000 pesos ka pa. Winner! Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Totoo that my clients can afford. But it does not necessarily mean that I can't be practical. Diba? Kasi lahat naman kahit gaano kakayaman, merong limit eh. Diba? May limit. And I guess yung essence. Sinasabi mo ba yung, kunwari, itong couple na to, yung client mo, more on yung production, nafe-feel mo na eh. Ini-inject mo ba sa kanila yung opinions mo na medyo, i-tone down natin sa ganito? Okay. Feeling ko, parang yung iba kasi,
na overpower sila ng event planner. So what I do is, I get the ideas. I try to keep my ideas away from kung ano yung gusto ko. Okay. Dapat kung ano yung gusto mo. Kasi I was hired to think the way you would like and to recommend in the manner that you would like things done. Okay. Ganun parati yung mindset ko. So I would tell, I guess, consequences and I would tell suggestions. But at the end of the day, it's your call. At least alam mo yung both ways. Kasi at the end of the day, I respect that it's not my wedding. Ganun siya parati. So, regardless of what I want, the important thing is what the couple wants. Dapat ganun parati yung mindset. Hindi yung, kasi I've come across suppliers and I've come across, I guess, colleagues. Ang pinupush nila Instagrammable. Okay. Kasi portfolio mo, gusto mo maganda. Pero at the end of the day, again, sabi ko nga, it becomes a production rather than yung intimacy na. And parang may hidden agenda coming from the... I wouldn't say all. Kasi yun talagang way ngayon eh. If you will see social media, it's not necessarily your life. It's the life that you want to have. Yun yung pinapakita sa kanya. Pero necessarily, ito kasi real people. So you have to deal with them hindi as marketing. You have to deal with them in As the most correct. Pero sabi ko nga, iba-ibang style I'm not necessarily saying na yun yung tama. I'm just saying na in terms of perspective, yun yung perspective ko. Nakikita ko yung deeper meaning into that rather than the aesthetics. Kayo bang mga wedding planner, do you also like you put into consideration? Parang kunyari compare kayo, itong couple ko 10 years ago, sila pa rin hanggang ngayon. Okay. So far, oo. Meron, hindi, kasi alam mo, I guess napunta ako sa point na lahat sila they became friends. So connected ka sa kanila beyond yung wedding. Di ba? Kasi tagal nyo magkasama Kumbaga, they turn out to be, I guess, you wouldn't really say closest friends, pero you've seen each other at your worst and at your best. Di ba? Yung magkaaway sila, magalit sa kanila yung magulang nila, masaya sila, hindi sila masaya. I guess, malungkot sila sa ibang supplier, masaya. Alam mo yun, parang nakita mo. So, minsan, ang pinagdaanan nyo, more than yung pinagdaanan ng kaibigan nyo. Di ba? Nakainuman, yung ganyan. At some point, nagiging psychologist ka sa kanila. Kaya I guess, through the entire parang process of being a wedding planner, I was able to digest things that I should and should not accept. Yung parang ganun talaga. It's the parang part of the job. Kasi dati idealistic ako Meron akong gusto i-push kasi ito yung gusto ko mangyari. But at the end of the day, I learned to respect. Yun. I guess maturity and growth through time. Alam mo yung makikita mo na hindi yung gusto mo yung kailangan. Kailangan makinig ka. Alam mo yun, it's listening to what they want. Meron ba yung kunyari, parang sobrang bait, pero pagka yung wedding na bridezilla na sila, as in parang out of their personality, pero it becomes them. Oo, correct. Meron yun. Kasi I guess, nagiging high-strung because of emotions. Daming sinasabi na dapat. Tsaka yung dapat ngayon, ganito na yung ginagawa nyo. Bakit nandyan pa lang kayo? Asan yung ganyan? Yung parang ganon. So, I guess, it goes back to the perspective. May mga nagagalit So, pero it's more of the bride. Walang nag-groomzilla. Meron. Kasi usually, merong mga mas involve yung groom than the bride. Yung bride kasi, parang mas mas passive. hands-on. Parang gano'n. Mas marami siyang gusto. So, hindi totoo na bride lang nagpaplano. Kasi ngayon, mas involved talaga sila. So, ang question lang is, during the time na hindi sila okay, I listen and then I will tell them, is it a good time to talk now? Or do you think it would be a better time to talk when you feel better? Yung groom po ba na mas involved, siya din yung naka-gown? Well, okay. Mas Instagrammable. Meron ako one, okay, na parang yung groom ko was very involved. Tapos it turned out na, na hindi siya, na bride siya. Parang ganon. Wait lang, natuloy pa yung So, kasal. totoo pala yan, Janine. Natuloy. Only to find out after. Parang ganon. Pero, I guess, hindi necessarily na ang involved groom, hindi siya
bride siya. Hindi ibig Oo. sabihin, May mga involved lang talaga. Kasi I guess ngayon, mas open na yung boys Kasi into gusto planning. nila malaman kung saan talaga napupunta yung pera nila. Tsaka actually, usually gusto nila inom. Alam mo yun? Mas involved sila. Anong alcohol, anong ganyan. So, merong mga parts na involved sila. Pero, hindi lahat. Pero yung particular na isa, involved siya sa dress. Alam mo yun? sa details. Oo. Ito yung nai-imagine. Gusto niya beaded. Oo, ganyan. Yung mga beads. Correct. Yung mga girl. Basta parang medyo, yung Type of material. Oo, ganon. So, Pahawa. pero mararamdaman mo na, pero syempre ayaw mo mag-judge. Diba? Yeah, kasi may effeminate naman talaga. Diba? Pero yon nalaman ko lang after na bride nga siya. Pero nalaman ko Pero sila pa mga- din. Hindi na. Mga, I think, a few years after ko nalaman. Okay. Pero I guess okay pa rin. Si Rostom and Carmina, okay naman sila. Oh, Pero naghiwalay sila. hindi, si friends si pa Mid, rin sila. Si Joey Ayun, Mid. okay Oo. talaga sila. Yeah, so true. So I guess, yan, acceptance again. Oo. 'Di ba? Kasi minsan nga, sabi natin, being in a more liberated society, pag may love, kaya kala Joey Mead. Perfect example. Love is love regardless of gender. tama. Paano Joey- sex or gender? Si Angela, what does she name herself? Angelina, identifies as a lesbian That's why it worked. correct. That's why it still worked. Agree. Okay. Oo. Tsaka sabi nila shopping body sila. Kasi 'di ba after naman ng marriage, ito yung totoo After ng marriage, after ng romance, you end up being friends. Oo. Oo, dapat. 'Di ba? May naayos ka ng LGBT wedding? Okay, hindi kasi siya legally valid. Oo. Hindi, I mean, wedding lang nila. It doesn't mean na church wedding. Hindi, wala. Pero, nagkaroon ako pero sa embassy, British Embassy. Okay. Parang yun. Pero yung... Pwede locally, British Embassy, tapos dito valid mismo. siya. Kasi, dun siya kinasal kung saan yung laws nila valid. Parang sa'yo. Diba? So, parang kung saan yung Philippines. LGBT ko. Love is love. Love is love. No matter what. Diba? So, parang even if basta you get married in the Philippines, regardless of which country, na parang embassy, ganun din. So, here, nire-respect yung laws of Britain. Britain. Of UK, So, sa kanila valid. Kaya- So, dito valid. Parang yun. Pero, of others, hindi. Pero marami dyan beach wedding. Pero, that's more ceremonial. Ceremonial na. Oo. So, legally, hindi siya Parang accepted. reception Pero, na. I guess for the Tsaka pero purpose may of love pari is na love. parang para sa kanila Ano bang, 'di ba? Para may ano ba certain religion kaya 'yon? Kasi may nag-o-officiate na may parang pari yung itsura I think may nag-o-officiate, pero again, regardless if it's a friend, if it's an officiant, it doesn't make it legal. Oo. Pero, okay siya. I mean, kung gusto nila mag-veil cord, whatever, di ba? Okay lang. Gusto nila mag-walk down the aisle, di ba? Yun. But it doesn't change that it's not legally recognized by the government. Yan. Legal lang siya sa Facebook. Correct. Di ba? Oo, kasi doon ka lang pwede mag-married to. Just for the information of all also, merong garden weddings, di ba? Merong mga nagsasabi ng church wedding in a garden, hindi rin siya valid. Hindi Kasi siya ang pwede. mga Kailangan pare, simbahan hindi sila talaga. pwedeng magkasal sa labas ng Sa labas. simbahan. Oo, kasi Talaga may ba? Kailangan Yes. church lang talaga. Church lang sila pwede May magkasal. jurisdiction sila na within the church lang. Pastor, Yes. baka So, inisip hindi ko ka pastor. nila bibigyan ng certificate. Hindi talaga siya From the mangyayari. church. Oh, hindi talaga. Well, okay. May nangyayari. Okay? Kasi technically, siya, parang, if you will see sa Facebook, merong ganun Sinasabi nila, Catholic priest sila, pero officiating sila outside. Pero sa totoo lang, hindi kasi yan pwede. It's just that maraming naniniwala na pwede siya. Oo, kasi tipid Oo. Like, andun na sa garden wedding, gagawin mo na doon, tapos Doon na hindi rin ka yung na mag-hire reception. hindi ka na mag-rent ng yung Church talaga. church. Oo. So, Pastor pwede. Pastor pwede. Oo. Mag-ibang So, merong, basta religion. Catholic, hindi pwede, pwede. outside the Catholic Maski Church. garden ng church. Oo, dapat has to be, kunyari may chapel. Not all chapel pwedeng kasalan.
dapat ordained siya by the mother church na meron siyang authority to get married. Hindi ka Grabe. pwedeng mamili lang ng kahit anong simbahan. Ang daming, meron bang simbahan tapos meron silang garden Garden. doon para yun na rin yung venue mo. Sa Meron St. sa James. ano. Sa Alabang may ganun. Oo, pero yung labas ng church, hindi nila pwedeng kasalan. Reception, Oo, pwede. reception. Oo. Yes, Pero pero pwede tatawid ko yun. na lang. Yung parang likod ng church Parang hindi na reception. mag-drive pwede. pala yung Tsaka mga marami. visitors. Ano, Ganun. Christ the King, merong clubhouse sa gilid, Santuario de San Antonio, meron pala, din. no? Oo. Dami. Oo. Ano yung pinakamalaking church? hindi corporate. Hindi. Yung church na pinakamatagal, yung parang ilang years mo bago, di ba nakapila yan? Ayo. Pila, waitlist. Sa Intramuros, anong Cathedral, simbahan? Manila Cathedral. Church na Cathedral. pinakamatagal o mabenta, tas San matagal Agustin. yung antayan. Well, usually walang antayan kasi it's more of pag Preferred date. book eh. Oo, parang pwede kang mamili ng iba. So, kunyari, usually ang mabenta para sa akin, ito yung mga typical. Manila Cathedral, Santuario de San Antonio, San Agustin Church, St. James, San Sebastian, memorize ko talaga. No? Sorry. Parang yung mga yon, Christ the King. So, I guess ngayon, minsan, kahit hindi mahaba yung pila, it's more of a matter of date. Okay. So, ngayon, ang tanong, are you willing to forgo change of the the date? If pero pang feng shui, usually Chinese won't forgo. Oo, yeah. Kasi auspicious, di ba? Pero, ang question dyan, are you willing to let go of a date to ask the church, ano po bang available? Or, if you want to stick to that, hanap ka ng church. So, you might not necessarily get the popular ones. Pero, daming churches sa Philippines na magaganda. Na mali, alam mo yun, quaint pero okay. Yung mga pinipili ba ng bride karaniwan, yung mahabang lalakaran? Oo, Set the usually. amenities Pero alam mo, it's not really so wise kung konti lang yung guest mo. Kasi mukhang kalog-kalog. Wala ka. Parang Bagal-bagal ano, ang hindi siya work, sold out. arte-arte. Oo, diba? Parang basically Just sold makita out mo pa siya. merong 2 tao dito sa aisle na to, tapos doon sa dulo merong ano. Tsaka Tama. ang tao, hindi sila pupunta sa harap. Oo. Sa likod sila. Kalat-kalat. So makikita mo yung gitna, walang laman. Yeah. Nag-aerial shot ka po, biglang drama-drama. Walang pagkatindang kasal mo. Diba? So I guess, may pag mas maliit yung wedding mo, mas mag-opt ka na ng mas maliit para intimate din. Oo. May na-attendan ako maliit na hindi siya chapel. Yung sa Paco. Oo. Di ba Paco maliit Park. lang yon? Ang Oo. ganda nung kasal. Paco Kasi Park. jump pack yung simbahan. Saka aircon yun. Lakas ng aircon. Ah, yun. Ang ganda. Yun ang haba. Simula parking sa labas, lakarin mo yun. Okay. Oo, kasi may malaking fountain yun sa gitna eh. May fountain Kahit sa ikutin gitna. mo pa yung fountain. Oo, ikutin mo yung Oo, ang fountain. ganda. Hindi ka nga lang kita kasi naglalakad ka. So, nagtataka sila, ano nangyayari? Pag umikot ka dun sa fountain, doon pala siya. Saka siya ulit. Oo. Pero maganda yun. Maganda. Kasi madami siyang guest. So, yung ibang guests, dahil hindi na nga kasya dun sa loob, nagsisiksikan. Okay, pero ang ganda pa rin niya tignan. Tsaka lalamig nga, kahit medyo luma na siya, malamig aircon niya. Oo. Ang ganda. Bilog siya. Hindi siya normal itsura ng simbahan. Bilog siya na church. Para ka nasa loob ng dome. Okay. Akala ko bilog na Oo, parang sa parang UP. ganon. Yung Parang paikot. ganun din. parang UP rin. Oo, Maganda pero yung UP. ito, maliit na version. Oh, okay. Pero sa UP kasi, nasa gitna yung yung Altar. altar. Oo. Ito, hindi. Halfway siya dun sa dulo. Parang nandun siya. Okay. Eh, di maganda. Oo, parang hindi pala siya dome, half dome. Oo. Yun. Ano yung, di ba may mga pinupuntahan sa labas ng Manila? Ano yung mga napunta, like, pinakamaganda for you na outside NCR? Naku, dami. Kasi ang Philippines known to have beautiful beaches. Destination Diba? weddings. Yun talaga. So, recently, nag-discovery Samal ako. Bago yun. Bagong branch nila. Oo, sa Davao. Davao, bago nila. Yun. Balisin. Balisin. Tapos, actually, sa Balisin, ako yung unang nag-wedding. Ah, talaga? Ever. Ganda sa Balisin. Membership kasi pero, siya eh. during that time, 3 pa lang yung villages nila. Okay. Hindi pa kompleto. Yun. Tapos, tsaka first time ko nakasakay ng 9-seater. Oh, katakot. 9-seater Na na. airplane. Na airplane. Na jet plane. Ah, talaga? Oo, kita mo lahat ng tumutunog. sarap. Normal ba yun? Ganyan. Pero ang baba niya, mababa lang siya. Tsaka I think, yun ang safest plane nila kasi it glides kapag may problem. Iba diretso na. Parang gano'n. Pero yan, 2 seasons ko ron maganda.
Actually, sobra dami. Kahit yung mga El Nido, ganyan, okay rin siya. Pero yung dito lang, like mga Tagaytay. Dami rin. Dami na, no? Antonio. So, actually, sobrang dami. Araucaria. Depende. I think yung Tagaytay, weather kasi. Diba? Perfect Para siyang Baguio. For garden. Mas naging later lang yung time ng lamig niya eh. Kasi di ba dati, parang malamig na. Ngayon, December, init pa rin. Tapos January, dun pa lang lumalamig. So, oops, init na ulit. Mga ganyan. Pero dami sa kanila. Actually, Tagaytay, kung gusto mo ng garden wedding, mag-doon ka. Kasi dito sobrang init talaga. Diba? Doon, ang weather lang doon medyo iba. Kasi bundok. Dadaan, tapos parang makikita mo yung ulap, parang uulan, tapos parang mawawala siya ulit. Sayang yun sa pictures eh. Hindi ba yun yung nila, concern nila? At saka eto nakakatawa, may mga bride ako na tanong nila, gusto nila may view ng Taal. Pero doon sa pictures nila, walang Taal. Kasi di ba yung Taal pababa? Pag kinuhaan ka, di ba diretso? So, hindi ka pwede pa ganun. Ang bakit naman ang angle na ganyan, di ba? Kaya ngayon, pag meron ako mga foreigners na naghahanap ng angle ng Taal, sinasabi ko sa kanila, pag pinipicture lang kayo diretso hindi naman yung pababa doon sa Yun. Pero cute lang. Itaal katabi mo. Hawak mo na ganyan. Nakagalong ka. Gusto niya kasi sa Batanes. Nakapunta ka na sa Batanes? Hindi pa. Nakapunta na ako doon. Ang ganda. Pero yun nga lang, ang problema doon, yung weather. Kailangan ka raw magbaon ng damit kasi hindi mo alam kung may flight or wala. Di ba? Actually. So, inong sa'yo? Hindi pa. Gusto niya. Gusto mo? Pumunta lang ako sa Batanes. Ay, hindi. Nung ikaw nagpunta, umulan? Muntik na kami na-cancel. Buti na lang, yung flight namin hindi na-cancel. Tapos yung nauna pa sa amin na flight, na-cancel. Pero yung sa amin, hindi. So sila yung naiwan. Tapos kami, mas nauna pa kami sa kanila. Mahirap yung weather doon. Okay lang yung flight yung ma-cancel. Wag lang. Ikaw. Oo nga. So mula sa kaboses ninyo, ang gusto ng Ilocano wedding, yung tipid lang. Jeannie Lakay. Mula sa kaboses yung for the parents talaga ang wedding, Jeline Cobillas. Mula sa kaboses yung gusto sana mag-walk along the aisle na iikutin pa yung fountain, si D. Mula sa kaboses niyong kakasal lang, kay Asko, kami ang Lady Bosses! Yay! Speechless ako doon Kakakasal lang? Kinasal ka na? Kasi nilabas to, kasal na ako Wednesday. Kaya parang nung kakakasal lang, parang nung nag-lady... Sorry, nakita ko nga itsura. Sabi niya, nung nag-lady bosses kayo parang, what? Kinasal ka na? The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.